Isa po sa matinding pagpapala natin sa buhay ay ang malaman kung paano lumakad sa pabor ng Diyos. Ang title po ng share ko sa inyo is How to Walk in the Favor of God. What is favor? Favor is the preferential treatment. It is giving advantage to another. Ito yung word na lamang. Naalala ko noon yung bayo ko si Roy. Nag-a-apply siya sa UN. Sa UN, sa New York, isa yan sa pinakamagagandang mga lugar na kung saan pwede magtrabaho isang tao 6 na po sila. Hanggang sa pabawas ng pabawas, hanggang sa dadalwa na lang sila. At mamaya siyang natanggap. Ako'y nag-iisip, paano ka nangyayari yon? Na-6 na po kayo, lahat naman ay qualified, lahat naman ay matatalino, lahat naman ay maayos, merong isang napipili. That, my friend, is called favor. Kindly say, favor. Okay. Ang pabor ng Diyos ay kapangyarihang kumikilos upang tumanggap kahit imposible na. Narito ka si Miriam Naredo. Taas nga kamay ni Miriam. Nariyan ka, Miriam? Yun. Nakatayo na pala, hindi ko nakita. Alam mo si Miriam, galing nga sa UAE at siya nagwo-work doon. Ilang taon na. Sabi niya, Lord, dalhin mo nga ako sa bansa na kung saan ako magagamit mo doon. Nasa UAE siya. Then something happened. Siya po'y na-stroke. Yun po ang diagnosis doon. Bigla na lang. And an operation was done to her. Nalimutan ko ng tawag. Napaka-scientific naman nung ano. Pero itong sabi ng doktor, sabi noong doktor, Miriam, you are 1 in a million. Yung ikaw ay nakalampas dyan at naging successful ang operation and surgery is 1 in a million. Ikaw yon, 1 in a million. Kung makikita ninyo ngayon si Miriam, walang kasign-sign na nagkaroon ng sakit sa UAE. Napakalakas. Drive pa ng drive yan. Talaga namang napaka-active. Yan po ang favor, 1 in a million. Kindly say, 1 in a million. Ang pabor ng Diyos ay opportunities na dumating kahit may ibang mas karapat-dapat tumanggap. Yung bang ikaw ang natanggap, kayong alam mong hindi ka karapat-dapat? O kung hindi man ikaw may alam ng iba na hindi ikaw ang karapat-dapat, pero ikaw ang natanggap. Meron pong, alam nyo yung pag-apply sa subspecialty ng mga doktor, hindi lahat natatanggap dyan Iilan-ilan lang yan Minsan sa isang ospital, 2 lang ang kukunin. Kaya yan favor merong isang natanggap na alam ng iba not that good, ano? Alam niyo yung reason kung ba siya natanggap? At that time, at that moment, walang ibang nag-apply. Siya lang. Alam niyo kung anong tawag doon? Favor. So let's talk about it. Paano ba lumakad sa pabor ng Diyos? Are you really ready na? Are you excited? Pag-aralan natin ang buhay ni Ruth. Si Ruth, ang babaeng lumakad sa pabor ng Diyos. Ito ang summary ng kanyang istorya. Si Ruth ay manugang ni Naomi. Mandalit salita, si Naomi ang biyenan. Sinabi ni Naomi kay Ruth, Ruth, ako'y balo. Ikaw ay balo. Namatay na yung iyong asawa na aking anak. Bumalik ka na sa iyong bayan. Bumalik ka na sa iyong pamilya. Wala na kong anak na may ibigay sa iyo para mapangasawa mo. Meron pa rin isang manugang si Naomi, si Orpha. Orpha, ikaw din. Bumalik ka na sa inyo. So itong nangyari. Si Orpha ay bumalik. Balo na rin 3 balo magkakasama sa bahay. Pero iba si Ruth. Si Ruth hindi umalis. Si Ruth po ay hindi Hudyo. Siya'y Moabita. From Moab.
Ang ginawa ni Ruth, sa halip na bumalik sa Moab, sumama siya kay Naomi sa Judah. At doon sa Judah, napangasawa ni Ruth si Boaz, isang mayamang lalaki sa Judah. Yan ang pinakasama rin ng kwento. Pero dito, hihimayin natin ang pangyayari. Pagkatapos nung napangasawa ni Ruth si Boaz, nag-iba na ang takbo ng kanyang buhay. So, let's talk about the story of Ruth. Tingnan natin kung paano ba siya nakalakad sa pabor ng Diyos. Una, keep your divine connections. Keep your divine connections. Ang pabor ng Diyos ay kumilos upang tulungan tayo ng mga tao. Kapag may taong tumulong sa iyo, most likely, Diyos ang nagpadala sa kanya. Itong taong ito, yan ay kikilos upang tulungan ka ng lampas sa normal niyang ginagawa. Sila yung mga tao na ipinadala ng Diyos sa iyo upang pagpalain ka. Ang tawag sa kanila, divine connections. Kindly say, divine connections. Sila yung mga tao pinapadala ng Diyos upang tulungan ka sa lahat ng area ng iyong buhay. Whether it be sa finances, sa spiritual, sa health, kung saan man. Now, kung hindi man sila ang makakatulong sa iyo, sila ang connection mo sa makakatulong sa iyo. O sa kanya padadaanin ni Lord ang idea, ang wisdom, ang nakailangan mo. So, anong gagawin mo? Recognize kung sino yon. I-recognize mo kung sino ang iyong divine connection. Laging meron yan. Ako'y naniniwala walang tao ng tagumpay na walang sinugo ang Diyos sa kanya na uwak. Na walang sinugo ang Diyos sa kanya na divine connection. Recognize kung sino yon. At pag na-recognize mo kung sino yon, magdidikit ka na sa kanya. Ito ang ginawa ni Ruth. Ruth 1 verse 16. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan. Kasi itinataboy na siya ni Naomi. Kasi alam mo noon, ang mga balo noon ay talagang mahihirap ng katatayuan. Wala nang nag-aalaga sa kanila, wala nang nagpo-provide sa kanila. Kaya sabi ni Naomi, hindi na kita kayang alagaan, hindi ko na kaya, ako'y mahirap na. Ruth, balik ka na sa inyo. Pero sabi ni Ruth, hindi kita iiwan. Huwag mo akong pakiusapan na kita iiwan. O talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ang magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ang aking Diyos. And verse 17, kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Doon ako ililibing. Matinding dumikit si Ruth. Na-recognize ni Ruth kung sino si Naomi sa kanyang buhay. Maaaring at that time, wala pang nangyayaring maganda. Pero alam niya, something inside her tells her, I have to connect to her. Bihira yun. Sa panahon ngayon, bihira yung manugang na nadikit sa biyanan. Pero iba si Ruth. So, pinapag-aralan natin paano lumakad si Ruth sa pabor ng Diyos. So, ang una ay kanyang she kept the divine connections. Padalwa, be the divine connections to others. Hanap tayo ng gagamitin ng Diyos para pagpalain tayo. Hanap tayo ng connect. Pero hindi natin naunawaan, kailangan tayo ang maging divine connections ng iba. Look, noong sumama si Ruth kay Naomi, hindi niya kilala si Boaz. Si Boaz, kung mag-anak siya ni Naomi. Pero hindi kilala ni Ruth si Boaz. Wala siyang intensyon na makilala si Boaz. Hindi siya sasama kay Naomi para kay Boaz. No. Gusto lang tulungan ni Ruth si Naomi, yung biyanan. Wala siyang gustong makuhang kapalit kay Naomi. Ayaw lang niyang iwan si Naomi. Actually, si Ruth nga ang gustong magbigay. Aalagaan ni Ruth si Naomi. Gagawa ng kabutihan ni Ruth si Naomi. Pero ang nangyari, si Ruth ang tumanggap.
So, what are we saying here? Kung gusto mo ng pabor, cultivate this kind of spirit. Ano yung spirit na yon? It's called the giving spirit. Kindly say, giving spirit. Ito yung spirito, ito yung katatayuan nagsasabing, ako ang magbibigay. Ito yung sitwasyon na nagsasabi, o katatayuan nagsasabing, ako ang blessing. Alam mo bang it takes time para mabago ang takbo ng isip? Kasi nung bata, simula bata tayo, gusto natin tayo kuha ng kuha, hingi ng hingi, tanggap ng tanggap. At napaka spoiled naman ng ating mga lolo't lola, ng ating mga magulang minsan, bigay nga ng bigay. So, lumalaki tayo, kuha. So, it takes time para ma-develop at ma-cultivate ang ganitong uri ng ugali. Na ano? Na ako ang magbibigay. That's why lagi ko sinasabi sa inyo, sa umaga pa lamang, ang hingin nyo kay Lord, Lord, make me a blessing today. Bakit? Kasi hindi yun ang normal eh. Ang normal, binubuksan natin ang bintana at sasabihin natin, blessing, pasok. Genesis 12 verse 2. Ito ang covenant ng Diyos sa bayang Israel na kung saan tayo napaduktong. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Ito'y covenant, kasunduan ng Diyos sa atin. Ito ay hindi conditional. Ito'y siya lamang ang nagsabi. Lahat na anak ng Diyos, lahat na mananampalataya kay Jesus, ay nasa ilalim na ng covenant na ito, na ano? Nasabi ng Diyos, gagawin kitang dakilang bansa, pagpapalain kita, itatanghal ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala. Being blessed ay connected sa pagiging blessing sa iba. Anong ibig sabihin? Matatawag ka lamang blessed kung ikaw ay blessing sa iba. I will bless you and you will be a blessing. Hindi pwedeng paghiwalayin yon. Sa pananaw ng Diyos, blessed ka lang kapag ikaw ay blessing na sa iba. Kung ikaw ay blessed, pero hindi ka blessing sa iba, blessed ka sa pananaw ng tao. Pero sa pananaw ng Diyos, hindi ka blessed. Hayaan mong ikaw ang maging pagpapala. Hindi ikaw ang tagakuha ng pagpapala ng iba. Hindi ikaw ang tagatingin sa sapatos at sasabihin mo, kasya yan sa akin. Sa mga deals, at lalo't ikaw ay negosyante, huwag mong isipin na makalamang. Laging hanapin mo ay kung papaano ka makakatulong. Kung ano ang fair, yun ang gawin mo. At kung malamangan ka, ayaw mo mang mangyari, huwag kang magalit. Isa-isip mo lamang, ay mas magaling kaysa ako ang manlamang. Iba ang kaharian ng Diyos kaysa kaharian ng tao. Iba ang prinsipyo sa kaharian ng Diyos at sa kaharian ng sanlibutan. Iba ang bata sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay sa Diyos aasa, kumilos ka ayon sa kaharian ng Diyos. Huwag kang hahanap ng tao na gagamitin mo lang para pakinabangan. Humanap ka ng tao na gusto mong tulungan lang. Yun bang wala kang ibang iniisip? Tulong na hindi mo ibabaoy sa kanya pagdating ng araw. Tulong na hindi mo ipapaalala ng ipapaalala araw-araw na't linggo-linggo na. Ako nagdamit sa iyo. Kaya ka naging tao'y gawa ko. Pinulot lang kita sa putikan. Tulong na hindi mo ibabaoy ipapaalala. Na hindi mo laging ididiin ang utang na loob niya sa iyo. O ipagsasabi sa iba na ikaw dati ang nagpapautang diyan.
Hanapin mo ang taong tutulungan mo without strings attached. Tulad ni Ruth kay Naomi. Wala siyang ibang hangarin kundi matulungan ang biyanan. Walang ipapamanang biyanan sa kanya. Wala siyang makukuha sa biyanan niya. Pero meron siyang certain spirit, si Ruth, which I call the giving spirit. Marunong siyang magbigay. Nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Ang mga tao sa mundo, ang malimit na pagbibigay nila ay transactional. Anong ibig sabihin? Their giving is a transaction. I give this and in return, I receive something. Si Ruth, nagbigay lang. Kung gusto mo na magpadala ang Diyos ng divine connection mo, mga taong gagamitin ng Diyos para tulungan ka, naisin mo muna na ikaw ang maging divine connection sa iba. Are you there? Huwag yung kaunting tulong, naghihintay ka na agad ng bayad. Kaunting tulong, naghihintay ka na ng kapalit. Kataasan, Sharon man lang. Anong ibig sabihin? Nakapagtadtadlaan ng baboy, ay dala na yung isang latang pineapple may dalang humba. Pero pwede ba na dumating tayo sa puntos na tayo tutulong ng walang ine-expect na kapalit? Bakit? Sapagkat kung gusto mo na ang Diyos ay magpadala din sa iyo ng divine connections mo, ikaw muna ang maging divine connection ng iba. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ako'y magiging uwak ng iba. Kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng uwak, balkan mo yung iba nating mga turo sa YouTube. Okay? Number 3, recognize God as the source of favor. Psalms 8 verse 35, for whoever finds me finds life and receives favor from the Lord. Si Ruth ay Moabite. Galing siyang Moab. Taga-Moab siya. Imposibleng tanggapin ng mga Israelita si Ruth kasi ang Moabite ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero binigyan siya ng pabor ng Diyos kasi tinanggap ni Ruth ang Diyos ni Naomi at pinagkatiwalaan ni Ruth ang Diyos ni Naomi. Kaya noong pinahihiwalay na ni Naomi si Ruth sa kanya, itong sinabi ni Ruth kay Naomi, Ruth 1:16, ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Napakatindi niyan. Hindi lamang sa ayaw humiwalay ni Ruth sa biyanan, ayaw ding humiwalay ni Ruth sa Diyos ng kanyang biyanan. Now, here's the story. Nang malaman ni Boaz na iniwan ni Ruth ang kanyang bayan at sumama sa biyanan upang alagaan ang biyanan niya, at nalaman ni Boaz na tinanggap ni Ruth ang Diyos ng kanyang biyanan, ito ang sinabi ni Boaz. Ruth 2 verse 13. Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa. Alin? Yang iyong pagiging mapagbigay. Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Na sa ilalim ng kanyang pakpak, ikaw ay nanganlong. Sabi ni Boaz, Ruth, iniwan mo ang Diyos-Diyosan mo. Sa halip na yun ang iyong pinagkatiwalaan, ay ang Diyos ng Israel na pinagkakatiwalaan mo. At ikaw ay nasa ilalim ng kanyang pakpak na kung saan ay doon ka nanganlong. Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa. Now, heto. Gumagaan na ang loob ni Boaz sa kanya. Dahil nanganlong si Ruth sa Diyos ni Boaz. Bago ako magpatuloy, napakahirap talaga na ang dalawang mag-aasawa magkaiba ng Diyos. Napakahirap. Napakahirap. Kaya pagka may manliligaw sa iyo, tanong mo muna, sino gan Diyos mo? Pag hindi kayo pareho, pwede ba namang magkaiba yung sasambahin? Are you there? Ang pabor ay binibigay ng Diyos sa mga taong sa Kanya nanganganlong
sa ilalim ng pakpak nanganganlong. Kung sa tao ka nanganganlong o kung sa anuman, huwag kang aasa sa Diyos ng pabor. Doon ka umasa sa pinagdadasalan mo. Huwag kang aasa sa Diyos. Doon ka umasa sa pinagkakatiwalaan mo. Huwag kang aasa sa Diyos. Because they cancel each other. Kung ikaw ay sambang-samba kay bossing, ay didiyan ka manganlong. Pero kung ikaw ay nagpasya na, katulad ni Ruth, Naomi, ang iyong bayan ang aking magiging bayan, ang iyong Diyos ang aking magiging Diyos, then mag-decide ka, manganlong ka sa Diyos ng Israel, manganlong ka sa tunay na Diyos. Ako'y hanga sa mga tao. Bakit? Ay kailangan ng pabor ng Diyos, tapos hindi naman sa Diyos umaasa. Kung ang hanap mo ay pabor ng Diyos, sa Diyos ka umasa. Dahil anumang bigat ng suliranin ang dinaraanan mo sa buhay, isang pabor lang yan. May I call on Abby? Alam mo si Abby, kung inyo siyang natatandaan, siya po ay nag-testify. Nung una, ang title ay Overcoming Loneliness. Part 2 yata eh. Siya po ay nag-testify ng kanyang buhay na talaga namang, ewan ko kung inyo natatandaan, pero kung hindi, balkan na lang ninyo. Pero alam naman ninyo ang pagpapala at ang pabor. Ay sunod-sunod. Kindly say, sunod-sunod. Pakinggan po natin ang sasabihin ni Abby. Praise God po. Una po ay lahat ng papuri, pasasalamat at pag-glorify ay tanging sa Lord po lamang. Okay, naiyak na po agad. Hindi ko po alam paano sasabihin at itetestify ang lahat ng blessing, biyaya at favor na ibinigay ng Lord sa buhay naming mag-asawa. Pero mag-concentrate po ako sa aming greatest testimony to date, which is ito pong buhay na kaloob ng Lord sa aking sinapupunan. Glory and praise to God po. Ako ay 7 months pregnant na. At alam po ng mga mahal namin sa buhay at ni Pastor po mismo kung paano po namin hinangad ito, hiningi sa Lord at ibinag-pray po ng matindi. Hindi po naging madali ang journey namin sa pagbuo ng baby. Nag-umpisa po na meron akong hinihinging healing po muna sa Lord dahil may kondisyon po ang matres ko kung saan nangangapal po at hindi siya suitable sa pagbubuntis. Matagal po ang waiting season namin na umabot pa sa point na nagpa-refer na po kami ako po basically sa fertility clinic para matulungan kami kung may kailangan i-work up. May highs and lows, pero doon po kami tinuruan ng Lord na mag-wait patiently and mag-rest sa Lord knowing na siya po ang ating Jehovah Jireh who provides at ang ating pong Jehovah Rapha who heals. Sabi nga po ni Pastor sa isang preaching niya, hindi ibig sabihin na naghintay ng matagal ay hindi na ibibigay. Kailangan lamang po na magpakaligaya tayo sa magbibigay. Praise God po. To cut it short po, last September, lumabas po ang biopsy na ginawa sa akin at normal na po ito. Praise God po sa healing. Binigyan na po kami ng go-ahead signal ng gynae na mag-try mag-baby. At grabe ka-amazing po ang biyaya ng Lord na saktong nagkaroon din po ako ng buwan, ng dalaw ng buwan na iyon. Todo po ang effort na ginawa ko para sa pagbuo na hindi po alam ng aking beloved husband. Nagmamark po ako sa calendar ng fertile days, nagche-check po ako ng temperature every morning. Halos lahat po talaga ng effort ay ginawa ko. Na-refer na din po kami sa fertility clinic at that time po nagpagawa sila ng blood test sa akin para malaman kung may mga mababa po na hormone na responsible po sa pregnancy. Pinababalik po kami ng November para sa mga scans at follow-up check-up. Nag-declare po kami that time habang nasa clinic na hindi po kami babalik doon sa sinabing month dahil buntis na kami din in Jesus' name. Lumabas po ang result ng test ko at lahat mababa. Nalungkot po ako ng bahagya pero nag-pray po ako at sinabi kong numbers lang ito. Mas malaki ang Diyos ko at ang Lord ang magbibigay ng amin ito. Kaya kalma lang dahil naipag-pray na, sabi nga po ni Pastor. By October po, na-delay ako. Sobrang hopeful po ako noon na baka ito na. Pero bigo po ako. Negative after negative po yung mga PT test ko.
Doon ko na po binitawan ang lahat at binigay sa Lord talaga po lahat dahil nalungkot lang po ako. Ayaw ko ma-frustrate at ma-disappoint. Sabi ko, Lord, patawad po. Kayo na po. Ayaw ko na po ng ganitong pakiramdam. By first week po ng November, wala pa din po akong period. Sabi ko, ang OA naman po ng pagka-delay ng aking period dahil may mga nararamdaman na po akong symptoms na dadatna na ako. That time po, regular po ako nagja-jogging para medyo fit po ako. Pero that specific day, iba po ang pakiramdam ko. May nagsasabi sa akin sa isip ko na mag-test ako at mag-PT. Naniniwala po akong guided po ako ng Holy Spirit that time. Nag-test po ako at praise God, positive po yung result. Buntis na po pala kami noon nang hindi ko namamalayan. Glory to God po talaga. Yung na-schedule po na pagbalik namin sa fertility clinic ng November, sa halip sa baby scan studio po kami nagpunta, nagpa-ultrasound. Iba po kumilos ang Lord. Praise God po sa biyaya. Ito po yung moment talaga na masasabi mong wala ka naman talagang ginawa. Halos imposible at masasabi mo na lang po talaga na ang Lord ang lahat ng may gawa nito. Ipinangako ko po last year sa Lord nung huling uwi namin, nung nananampalataya pa lang po kami at nagpe-pray ng baby na babalik ako this year, na malaki na ang tiyan. At magte-testify sa unahan sa harapan po ninyo dahil binigay na ng Lord sa amin ang aming greatest testimony. Ito na po yun at ginawa po sa amin ng Lord ay ang ginawa po sa amin ng Lord ay gagawin din niya sa inyo. Sa kapwa ko po mga kababaihan na nag-iintay pa, kapit pa, maniwala pa at manampalataya pa. Alam ng Lord lahat, ang Lord ang bahala sa inyo. Now we are living po our Isaiah 60:22 at Mark 11:24. Praise God po. Glory to God. Hindi nasabi ni Abby na even before they go to London, ay sinabihan na ng doktor na near to impossible na magka-baby. Di ba, Abby? Sinabi sa inyo parang imposible na o near to impossible na magka-baby. Pero itong sasabihin ko sa inyo, ha? Isang pabor lang yan. Hindi nyo napapansin ngayon ang ating napapag-usapan, 1 in a million, near to impossible. Ay, sabi nila. Pero kapag ikaw ay nanganlong sa Diyos ka umaasa, isang pabor lang yan. Makikisabi sa katabi, isang pabor lang yan. Sa mga gustong magkaanak, magpakasal muna kayo. Ano ba yan? Sige ha. Masanay na sa Diyos umaasa at nagtitiwala. Amen? Maglagay kang alam. Para kung dumating ang malaking problema, sanay ka ng umasa. Ang problema kasi sa Kristiyano, ayaw muna niyang mag-practice ng pagtitiwala at pag-asa sa mga maliliit na bagay. At ginagamit lamang niya kapag dumating na yung malaking problema. Ang puntos, hindi siya marunong. Kasi ang pagtitiwala at ng pag-asa ay para din itong muscle. Ito'y pinapractice. Nagsisimula ayan sa ikaw ay umaasa, nagtitiwala na ikaw ay mayroong masasakyan dahil gabi na o kaya ikaw ay walang pamasahe. Lord, bahala na po kayo. Ako po yung nagtanim, naubusan na po ako at mamaya may dumaan. Sakay na. Nagsisimula sa ganun eh. Nagsisimula sa, Lord, may bumagsak pong bote, sana hindi po akong tamaan. Parang gayon. Ikaw ay magtiwala at umasa muna sa araw-araw. Para pag yung ang iyon ang inaasahan magkaanak kahit sabi ng doktor imposible, ay marunong ka nang magtiwala at umasa. Are you there? Minsan, ay hindi makalaya sa 5-6. Ano yung 5-6? Nangutang ng 5, babayadan ng 6. Okay. O hindi makalaya sa weteng, kasi kasama pa ito sa option. Ay, ako magbe-birthday, kailangan ko ng pera.
makataya kaya sa wedding. Kasama sa option eh. Why not, alsin mo yung iba na pinagkakatiwalaan mo at ikaw ay magtiwala ng buo sa Diyos. Panginoon, hindi ako mangungutang. Hindi ako mangungutang. Ikaw na ang kumilos. At mamaya, nung birthday mo na, may nagsabi, ako nang bahala sa lechon. Ay, salamat! Manok ha. Nilagyan pa ng gap eh. Di pa tinuloy na lechong manok kaya na. Okay, salamat. Mamaya, ay siya, ako nang bahala sa ganun. Abay, nakapaghanda ka ng iyong birthday na wala kang nagastos. Magsimula ka. Huwag yung, ay kailangan na are. Yat dadaan na din yan ng dadaan na yung nangungubra. May inaalagaan akong numero. Kailangan, pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, hindi ka nagtitiwala sa iba. They must cancel each other. Kung diyan ka nagtitiwala, huwag ka muna magtiwala sa Diyos. Pero kung sinasabi mo, mangangalong ka sa Panginoon, aalsin mo yung iba. Minsan, ikay tutulungan na ng Diyos. Dahil sabi mo, Lord, gusto ko magtiwala sa iyo, biyayaan mo ako, tutulungan ka ng Diyos. Paano? Si Lord na ang mag-aalis ng ibang pinagkakatiwalaan mo. At pag nangyari yun, wag kang malungkot, wag kang umaya, wag kang malungkot, wag kang umiyak. Ikaw ay magdiwang. Kasi dinadala ka ni Lord sa daan papunta sa malaking pagpapala. Dahil kung ang gusto mo ay malaking pagpapala, yan ay sa Diyos manggagaling. Hindi sa padrino. Hindi sa koneksyon. Kay Lord yan manggagaling. Are you there? Nakakatakot i-let go ang mga dating inaasahan. Pero yun lang ang paraan para matutong umasa sa Diyos. At para matulungan ka ni Lord na umasa sa Kanya, siya na mismo mag-aalis nito. Ay yung iba mong inaasahan. Why? Because God can use millions of ways, but there is only one source. Siya lang. May isang way na nawala, may isang way na nawala, may isang way na hindi nag-aser, may isang way na nakuha, may isang way na nanakaw, may isang way na hindi nangyari. Huwag kang mag-alala. Hindi naman lilima yan. Hindi man yan naanin, hindi yan pipito. Marami yan, pero iisa ang pinanggagalingan. O number 4, work. Ruth 2 verse 2. Sinabi ni Ruth na Moabita kay Naomi, hayaan mo ako ngayon pumunta sa bukid at mamulot ng mga uhay sa hulihan ng taong magpapahintulot sa akin. Sinabi niya sa kanya, humayo ka, anak ko. Okay. Nagpaalam si Ruth kay Naomi, biyanan ko, ako ay pupunta sa bukid, mamumulot ako ng mga uhay sa mga nag-aani doon. Siyempre, habang sila'y nag-aani, may malalaglag doon. Kung sila'y papayag, ako na lang ang pupulot, akin na lang yon. Sabi ng biyanan, siya, sige. Pumunta si Ruth sa bukid para mamulot ng mga nalalaglag sa inaani. Ito ang ginagawa niya para sila'y mabuhay ni Naomi. Pumunta siya doon para magtrabaho. Hindi para maghanap ng asawa. Hindi niya alam na hindi lang nalalaglag na trigo sa bukid ang makukuha niya, pati yung may-ari ng bukid. Ang pabor ni Ruth ay dumating habang siya ay may ginagawa. Huwag mong ipapanghalili ang pabor sa katamaran. Walang Kristiyanong tamad. Amen ba? Ano ang sabi ng Bible? Huwag pakainin ang... May nagsabi noon ayaw kong ulitin napakasakit. Ang ibig daw sabihin patayin ang tamad Ay hindi mo pakakainin, hindi mo mamatay. Ang pabor ay hindi lisensyang maging tamad. Ay, aasa na lang ako sa pabor ng Diyos. Hindi, narito na lang ako sa bahay. Manonood ng Netflix. May pabor naman ang Diyos. Yan namang mga righteous yan
Yung mga anak ng Diyos pinapaboran. I will make you a I will bless you and I will make you a blessing. Bay, teka. Ang pabor ay hindi pinapanghalili sa trabaho. Isipin mo, kung hindi pumunta si Ruth sa bukid, hindi pwede na hindi ka nag-a-apply ng trabaho. Hindi pwede na hindi ka sisipot sa interview. Hindi pwede na wala kang gagawin at aasa ka na lamang ng pabor. Pupunta ka kay Ninong, Ninong, ipasok mo ako. Ano yung natapos mo? Wala. Alam mo, nagkaroon ng aso dyan sa Batangas. Ako'y nagturo ng first day. Second day, may sinamahan ako. Hindi na ako magtuturo. Ako'y nakaupo sa likod. May lumapit sa akin, delegate from Ifugao. Sabi niya, Pastor, ako'y may pinag-pray sa Ifugao doon sa amin. Pagka-pray ko nangatina ang kamay ko. Ang kati-kati yan, no? May pinapakita siyang mga butil-butil na white. Ngayon, tumaas na. Nandito na sa tenga ko, pinapakita pa sa akin, nandito na. Ay, ano nangyari? Kasi, pagkatapos kong ipag-pray, may pumasok sa aking fear. Naramdaman ko yung fear. Tapos ito na, ipag-pray mo nga ako. Siya, sige. Pinag-pray ko, bigla na lamang, bigla, sumuka, tapos. Tapos sabi, bay, wala nang kate. Okay, anong ibig ko sabihin? Sa palagay niyo kaya, kung yung pastor na yon from Ifugao, hindi nagpunta sa Batangas, hindi umattend ng seminar, hindi nagpunta doon, itatanggap ng pabor. Marami kasing, sige, Lord, pagalingin mo ako. Hindi man lamang nakilos. Walang kilos ng pananampalataya. You know, huwag niyo ipapanghalili ang pabor sa trabaho, sa work, o sa kilos. Are you there? O number na tayo? Number 5 na? So mali ang numbering ko. Mali ang numbering ko. Sige, number 5. Be aware of God's favor. Ruth 2 verse 3. Kaya't siya'y umalis. Siya'y dumating at namulot sa bukid sa likuran ng mga nag-aani. Nagkataon, makikisabi nagkataon. Isa pa. Nagkataong nakarating siya sa bahagi ng lupa na pag-aari ni Boaz. Nagkataong napaupo siya sa katabi. Nagkataon. May sasabihin ako sa inyo, sa mga lumalakad sa pabor ng Diyos, walang nagkataon. Ang pabor ay sinadya ng Diyos. Nakahanda na yan. Sa paglalakad sa pabor ng Diyos, napakaraming mangyayari sa iyo na nagkataon. Akala mo kayo nagkataon. No, sinadya yan ni Lord. Yan ang plano ng Diyos. Walang intention si Ruth makarating sa bukid ni Boaz. Nagkataong nakarating siya. Maaari ka naman gayon. Namumulot ka narinig na pala ako sa Garcia. Yung gayon. At alam mo, sunod-sunod na ang mga pangyayari na favorable kay Ruth. Basahin natin, Ruth 2 verse 5. Pagkatapos ay sinabi ni Boaz sa kanyang lingkod, na kanyang tagapamahala sa mga nag-aani, kaninong dalaga ito? Yan na, nagkataon na. Napansin na ni Boaz ang dalaga. Ruth 2 verse 8. Nang magkagayo sinabi ni Boaz kay Ruth, makinig kang mabuti, anak ko. Anak ang tawag. Huwag kang mamulot sa ibang bukid o umalis dito, kundi manatili kang malapit sa aking mga alilang babae. Wow, Boaz wants to protect Ruth. Gusto nang ingatan. Baka kayo mabasa ng ulan. Yes. Sasamahan kita gabi na hatid kita. Nakakakita na ng loob. Pag nanganlong ka sa Diyos, may mga taong mag-iingat sa iyo.
Ruth 2 verse 9. Itanaw mo ang iyong paningin sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Sabi kay Ruth, inutusan ko ang mga kabataang lalaki na huwag kanilang gagambalain. Huwag ninyo yung kukulitin, ha? At kapag ikay nauuhaw, pumunta ka sa mga bangat, uminom ka sa inigib ng mga batang lalaki. Kanina protection, ngayon provision. Pag ikay nanganganlong sa Panginoon, huwag ka nang mag-alala sa iyong kakainin, iinumin, dadamitin. Iniibig ng Diyos ang kanyang mga anak ng pantay-pantay, pero ang tumatanggap ng pabor, para kang favorite. Kakaiba ang karanasan, you feel so special. Kaya sabi ni Ruth 2 verse 10, nang magkagayoy, nagpatira pa si Ruth at yumuko sa lupa at nagsabi sa kanya, bakit ako nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin upang ako'y iyong pansinin? Gayong ako'y isang dayuhan. Ari naman si Ruth. Kunwari po. Bakit mo ako hinahatid? Yes, parang ganun eh. Para saan gayan? Tuloy natin. Hindi ko alam na rin love story. Pag ang pabor ng Diyos ay nasa iyo, mahahalata ito. Kahit ang ibang tao sa palibot mo, mahahalata ang pabor sa iyo. Alam mo, Ma'am Ruth, sa'yo lang yung ganyan. Sa amin, walang ganyan. Hindi maitago ang pabor ng Diyos sa isang tao. Mahahalata yan. Sabihin mo nga muna, I am favored. Ang pabor ng Diyos ay nasa akin. Ako'y tumatanggap ng pabor. Galing sa Diyos at sa tao. Tuloy natin. Ruth 2 verse 14. Sa oras ng pagkain ay sinabi ni Boaz sa kanya, halika't kumain ka ng tinapay. Isausaw mo sa suka ang iyong tinapay. Nag-isip ako eh. Wala kang chismis noon. Isausaw mo sa suka ang iyong tinapay. Yain na ho. Pagpasensyahan at wala pang noong palaman, talagang suka pa lamang. Siya'y umupo sa tabi ng mga nag-aani at iniabot niya sa kanyang sinangag na trigo. O Ruth, sinangag. Mag-ingat kayo diya sa mga alok ng alok. Ora, spaghetti. Ikaw sa kabilang dulo, ako sa kabila. Siya'y kumain, nabusog, at mayroon pa siyang hindi naubos. What? May Sharon pa eh. May pa Sharon. Lumalakad ka sa pabor ng Diyos pag nagkakatugma-tugma ang pangyayari para sa advantage mo. Para bang basta ka na lang lumakad sa pagpapalang nakahanda ng Diyos. Narito ba si Winnie? Winnie Barcelona? Asawa ni Aldwin? Anak ni Robeng? Mahaba na pala. Wala. O siya. Alam mo yan si Winnie, yan nag-abroad, pero alam ko namang ang puso niya ay nasa Pilipinas. Gusto lagi umuwi. Paano ka naman uuwi? Napakamahal din naman ang pamasahe eh. Pagka yung travel, mahal din naman ang pamasahe. Alam mo nangyari? Yung anak ni Winnie, natanggap na flight steward. Ang flight steward po, libre ang pamasahe niya, ng kanyang magulang, ng kanyang family. Libre. Kaya si Winnie ay na-bless nang hindi niya inaasahan. Nagkataon, yan ang mga nagkataon eh. Ang pabor ay kumikilos na nang hindi mo pa namamalayan. Ruth 2 verse 15 and 16. Nang siya'y tumindig upang mamulot ng inani, iniutos ni Boaz sa kanyang mga lingkod, pamulutin ninyo siya hanggang sa gitna ng mga bigkis at huwag ninyo siyang pagbawalan. Ihugot din ninyo siya ng ilan sa mga bigkis ninyo, iwan ninyo upang kanyang pulutin at huwag ninyo siyang sasawayin. Ibang klase ito si Boaz.
ay hindi nasayahan si Boaz na ang lilimutin lamang ni Ruth ay yung malalaglag. Sadyain mong malaglag, utoy, ha? Sadyain mo. Akala naman ni Ruth, ay siya ay pagkakaswerte. Anong swerte? Sinadya. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos pinagpapala ka. Sinadya ng Diyos. Maraming nangyayari na hindi mo alam may pabor na ng Diyos na kumikilos sa iyo. Si Ruth, nagtatrabaho lang naman siya ng tapat eh. Hindi siya kumukuha ng inani ng iba. Naghihintay lang siya ng mga naiwan ng mga nag-aani. Hindi niya napansin, ano ba dami ng mga naiiwan na ito? Hindi niya alam, may pabor ng kumikilo sa kanya. Maaaring alam ni Ruth, nagkataon lang, no. Ang pabor ay sinasadya ng Diyos. Pag may magandang nangyari sa buhay mo, wag naman napakabilis ng pagkukwento na, ako nakaisip niyan. Kung hindi ako nagpunta doon, ay hindi mangyayari yan. Naku, kaya walang mangyayari sa inyo. Tumulad kayo sa akin. Ako gumawa niyan. Ako nakaisip niyan. Wag naman kabilis-bilis na ganyan. Kasi hindi mo alam, nilaglag yan ni Lord sa'yo. Nung naglalakad ka, inilaglag lang yan. Kinusa yan ni Lord sa harapan mo. Alam mo yung pagpapalang malalaglag, pero hindi sa harapan mo, hindi ko makakakuha nun. Pero si Ruth, sinadya ng Diyos na siya makakakuha kasi inilalaglag ng mga tauhan ni Boaz. Ganyan ang pabor. Sadyang sayo. Sinisigurado ng Diyos, ikaw ang tatanggap. So anong sasabihin mo? Wow! Favor ng Diyos. Pag may natanggap ng pagpapala, wow! Favor ng Diyos. So number 1 na tayo. 6. Keep the sweet spirit. Nasa dessert na ho tayo. Dahil sa pabor, napangasawa niya si Boaz. To make the long story short, karoon na ng napangasawa na. And Boaz is described or was described as a man of great wealth. Si Ruth hindi na kailangan magtrabaho sa bukid, manlimot ng nalalaglag na tribo. Siya na at ang kanyang asawa may-ari ng bukid. Alam ba ninyo na nakasulat sa Bible, para magkaasawa, kailangan may pabor? Kawikaan 18 verse 22. Proverbs 18:22. He who finds a wife, o pwede natin sabihin, or husband, finds a good thing and obtains favor from the Lord. Siya na nakakita ng asawa, nakakita ng mabuting bagay, at tumanggap ng pabor sa Diyos. Yang asawa mo ay mabuting bagay. Yan ay pabor ng Diyos sa iyo. Tingnan mo ang asawa mo kung magkatabi kayo. Sabihin mo, ikaw pala'y pabor sa akin. Para hindi ka naniniwala. Ang Diyos ang may sabi, paniwalaan mo. Iya'y pabor sa iyo. Bakit to ako, wala pa akong pabor? Alam mo kung bakit? Listen. Di ba, he who finds a wife or a husband finds a good thing and obtains favor from the Lord? Kung ang tanong mo, bakit ako? Wala pa? Ito, listen. Kasi, ang hinahanap mo'y girlfriend. Ang hinahanap mo'y boyfriend. Ang sabi dito yung makakakita ng asawa. Anong ibig kong sabihin? Lalaki, kung ikay manliligaw, yay pakakasalan. Babae, kung yay sasagutin, yay pakakasalan. Are you there? So, ang hinahanap natin ay asawa, hindi syota, hindi jowa. Closing prayer. Question. Basta na nga lang ba nagustuhan siya ni Boaz? Nung bang nakita ni Boaz si Ruth, basta na lamang, buto ng aking buto, laman ng aking laman, bulalo. No! May kakaiba kay Ruth. Ruth
had a sweet spirit. Kanina sabi ko sa inyo, siya merong giving spirit. Pero meron pang another characteristic si Ruth. Siya sweet. Anong sweet? Yun po ba yung babaeng laging nakangiti? Sabi ko kahit magulo ang bahay, basta ang asawa'y nakangiti. Kahirap naman ang kalinis-linis ng bahay. Asawa mo na may nakasimangot. Guluhin mo na lang ang bahay, guluhin mo na lang. Kindly say, sweet spirit. Si Ruth ay may sweet spirit. Alam mo kung bakit? Kasi sa nangyari kay Ruth, namatay ang asawa, naging balo, naghirap, 3 na silang lahat ay balo, iniwan na niya yung kanyang bayan, sumama na sa kanyang biyanan, nagpunta na sa Juda, walang kilala doon, wala doon ang kanyang anak. Sabi, ako'y magtatrabaho sa bukid, sana'y payagan nilang ako'y manlimot. Alam mo yung ibang tao, kapag yun na nangyayari, kung sino-sino nang sinisisi. Sinisi na ang kanyang buhay, sinisi na ang pagkapapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang, sinisi na yung nagpakilala sa kanya doon sa namatay niyang asawa, sinisi na lahat. Iba si Ruth. Si Ruth may sweet spirit. Hindi siya nag-isip ng masama sa iba. Hindi naging bitter si Ruth sa nangyari sa kanya. Hindi siya negative. Hindi siya nagsasalita ng negative about others. Kung ikaw ay ganon, kung ikaw ay napapansin mo, nagsasalita ka ng mga negative tungkol sa iyong sarili, tungkol sa ibang tao, change your attitude. Tigil na ang pagsasalita ng negative sa iyong sarili. Hindi naman nila ako gusto. Ako naman ay hindi nila tanggap. Hindi ko naman sinasabi, iniisip ko lang, pareho lang yon. Itigil mo na yon. If you want to have a sweet spirit, you talk good about other people. If you want to have a sweet spirit, you encourage, lift up other people. Alam mo ba sabi ng Kawikaan 3 verse 34? Hinahamak niya ang mga nanghahamak ng kapwa. Hinahamak ng Diyos ang mga nanghahamak ng kapwa. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, huwag ka nang mambubuli. Yung mga nanghahamak, nambubuli. Huwag ka nang mambubuli. Amen? Hindi ka tatanggap ng pabor pag ikay nambubuli. Kasi pag nambubuli ka, ibig sabihin, mataas ka kaysa binubuli mo. Are you there? Kasi ang sunod na sinabi noon, ngunit binibiyayaan niya ang mga mapagpakumbaba. Are you there? Sweet spirit yan. You don't speak negative about others, you don't speak negative about yourself. Lamang ang mga single kaysa balo kung ang pag-uusapan ay paghanap ng asawa. Pero si Ruth ay hindi talaga lamang sa mga pagpipilian. Pero ang pabor ng Diyos ang nagbibigay ng kalamangan sa lahat. Pag nasa iyo ang pabor, lamang ka. Kawawa ang mga tao na hindi sanay sa pabor ng Diyos. Lagi siyang takot na baka mawala o maagaw kung anumang pagpapala yon. Kung bigay yan ni Lord sa iyo, para yan sa iyo. Kung yan ay nilaglag ni Lord sa iyong harapan, sinadya yan ni Lord para sa iyo. Kapag pabor ni Lord yan sa iyo, walang makakaagaw ng pagpapalang para sa iyo. Walang makakaagaw ng bawas mo kung anumang pagpapala yan. So, in conclusion, expect favor to grow. Lucas 2 verse 52, Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Lumalago sa pabor,
galing sa Diyos at sa tao ang mga anak ng Diyos. Masaya ang maraming nalalaglag na trigo, pero may nakahanda pa si Lord na mas matitinding pabor para kay Ruth. Hindi lamang yung nalaglag na trigo, pati yung asawang na-fall, pati yung may-ari ng bukid, na-fall na rin. Akala mo ba'y tumigil na ang pabor doon? Hindi lang po mayaman si Boaz. Walang kwenta pag ang nakasawa mo ay mayaman o kung ano man. Kailangan makadiyos. Si Boaz po'y makadiyos at mabuting tao. Ang pabor ay hindi natatapos. Laging meron yan. Huwag kang mag-alala na ako'y merong mga tao ganitong mag-isip. Ang sabi nila, hindi daw sila makapag-celebrate, makapag-enjoy kapag meron silang pagpapala. Bakit? Kasi pag ang sunod nito, problema eh. Ang sunod nito hindi maganda. Sinong may sabi sa'yo? Yun ang aking naririnig, yun ang aking naranasan, kaya ako takot na eh. Parang pag ako'y pagpali, baka may sunod. Kapatid, hindi ka sanay sa pabor. Ang pabor ay ganito. Ang pabor ay hindi natatapos. Pagkatapos ng isang pabor, laging may kasunod pa yang pabor. Akala mo ba'y tumigil doon ang pabor ni Ruth? No. In their ancestral line, kay Elimelech, dahil si Ruth na pangasawa si Boaz, sa kanilang ancestry, lumabas si David. Si David na kung saan ay naging ancestor ni Jesus. Sa lahi nila, lumabas si Jesus. Ang pabor sa iyo ay dumadaloy hanggang sa mga anak at sa iyong apo. Kanino yon? Kanino yon? Kung sa tingin mo'y walang nagbabago sa buhay mo, isang pabor lang yan. Kaya ititigil mo ang pagsasalita ng negative sa iyong sarili at sa halip ay sasabihin mo kung ano ang totoo. At ano ang totoo? Ito ang totoo. Kumusta kayo? Sabihin ninyo, nasa akin si Kristo. Kaya ako'y favored. Ang pabor ay nasa akin. Galing sa Diyos at galing sa tao. Nararanasan ko ang pabor araw-araw. Ang pabor ng Diyos sa akin ay tumataas. Tuloy-tuloy. Pagkatanggap ko ng isang pabor, may pabor uling kasunod. Ako'y pinagpala dahil ito ang covenant ng Diyos kay Abraham. Ako'y nakaduktong kay Abraham dahil sa Panginoong Jesus. Abraham's blessing is mine. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, ikaw ay blessed to be a blessing. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, tawagin mo ang pangalan mo. Halimbawa, ang pangalan mo Ito, sabihin mo Ito. Ikaw ay blessed to be a blessing. Pag hindi ka naging blessing, hindi ka pa blessed. Sabihin mo ngayon sa iyong asawa, sabay kindat, sabihin mo, nakatanggap ka ng pabor, ano? Ako yon. Sa mga single, ako'y magde-declare sa inyo. Single! Single! Bago kayo magtanim, hintayin muna ninyo ang deklarasyon. Pero pwede na, sige. Single! Listen to this. Sabi sa Ecclesiastes, lahat ay nagiging maganda sa tamang panahon. Amen ba? Single, may sasabihin ako sa inyo. Kayo ay pumapasok sa tamang panahon.
Gumaganda na. Kapag ang isang bagay ay hindi pa panahon, ibig sabihin hindi pa maganda. Kung panahon na, ibig sabihin maganda na. Let me declare, you are in the season na kung saan maganda na. Kanino yon? Kanino yon? Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed to be a blessing. I'm blessed. Humanda ka. Masarap naman ang pakiramdam ng pinagpapala eh. Pero sabi ng Diyos, it is blessed to give than to receive. Humanda ka sapagkat ikaw ay dinadala ni Lord sa isang mas mataas na level ng kasiyahan o kagalakan. Sino dito ang gusto mong talagang ikay maging blessing? Hindi mangyayari yan maliban i-bless ka muna. Kaya ang covenant ng Diyos kay Abraham sa Israel at sa Kristiyano is I will bless you, I will make you a great nation, and you will be a blessing. Magiging blessing ka lamang pag dinakila ng pangalan mo at pag pinagpala ka. Naunawaan po ba? Now, listen. Gusto ng Diyos maging blessing ka. Kaya mas gusto ng Diyos ma-bless ka. I am declaring sa season na to, kakaibang pabor sa finances, sa finances, sa finances, ang matatanggap ng mga anak ng Diyos. Kanino yun? I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. I am declaring, kakaiba itong pabor na to. Ako ay nagdideklara na lahat na relasyon ng mga mag-asawa sa lugar na ito ay pinagpapala ng Diyos. Pati sa online, I declare, walang maghihiwalay. Ang relasyon ay mas magiging close, intimate, happy. Ako'y nagdi-declare ng blessing sa mga magkasintahan. Lord, I pray and I declare, i-bless mo ang relasyon ng mga magkasintahan sa lugar na ito. In Jesus' name. In Jesus' name. I also pray and I declare, Lord, yung matagal nang humihingi ng magkaanak, sila man ay nagkaanak na, gusto pang magkaanak, o wala pang anak,
Father God, sa iyo kami nanganganlong. I pray, idako mo ang biyaya at ang pabor na ito na magkaroon na ng anak ang mga humingi ng anak. Kanino yun? Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the I declare favor. Pagpapalang pumupunta sa iyo na hindi basta pumupunta sa iba. 1 in a million. Ikaw ang napili sa maraming pagpipilian. I declare, simula sa araw na ito, yung mga panahon na hindi ka napipili ay tapos na. Yung panahon na hindi ikaw ang natatawag ay tapos na. Ikaw ay favored. Ikaw ang napili. Ikaw ang na-hire. In Jesus' name. blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I also declare na darating o dumating na ang mga divine connections ninyo. Yung mga sinugo ng Diyos upang tulungan at pagpalain kayo sa iba't ibang area ng inyong buhay. I also declare na kayo ay divine connections ng ibang tao. Kanino yon? Blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. Tapusin natin dito. Ilan nga ang disipulo? Ilan ang disipulo? 12. Pumunta ka sa labing isa. Sabihin mo, ikaw ay favored, ako ay favored. Ako ay favored. Ikaw ay favored, ako ay favored. Yun lang sasabihin mo. Go! Labing isa. So full of your favor, so full of your love, your goodness runs over, your promise is moving over me eternally. I'm blessed to be a blessing, exceedingly abundantly, more than enough. Oh, I'm living in the overflow. Expect the supernatural. I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle. For you, my God, more than enough. Praise God. Father God, lahat na nagtanim, lahat na nanampalataya sa kanilang mga hiniling, kumilos sa pananampalataya, Panginoon, salamat po Lord God sa ani. Salamat sa ani sa kanilang pinanampalatayanan. Thank you Lord in Jesus' name. Amen.